ba yun? Oo. Ayan, magandang araw mga master. Magandang araw sa lahat. Magandang araw, arm wrestling words. Meron tayong mga bagay na pag-uusapan tungkol sa arm wrestling. Ano nga ba ang pagkakaintindi natin sa arm wrestling? O para sa akin, para sa inyo, ano ba ang arm wrestling? Para sa akin, ang arm wrestling laro. Yung mga larong unique na laro. Kumbaga, ilan-ilan lang sa mga Pilipino ang nagkakahilig sa larong arm wrestling. Yan. Kaya naman kami nandito para ipapamahagi sa inyo ang aming mga nalalaman. Ang arm wrestling ay laro, pero ito ay delikado. Delikado kung hindi mo gagawin ang mga bagay na yung dapat susundin mo siya step by step para sa paglalaro ng arm wrestling. Hindi siya basta laro-laro lang na pupunta ka sa table at lalaro ka. Hindi siya basta-basta kasi delikado. Delikado siya sa larong pagbubuno. Hindi siya basta-basta. Kaya nandito kami at pag-usapan natin ang mga bagay-bagay na ito. Ikaw, nandito si Mentor Sam Reyes ng Manila Pullers. Mentor Sam. Ano pa para sa iyo? Ano pa para sa iyo ang arm wrestling? Anong pagkakaintindi mo? Ano para sa iyo? Ano yung masasabi mo sa arm? Hindi siya punong braso. Puno po. Puno. Hindi siya puno kasi pag punong braso, sa puno ka papalik. Puno. Kailangan magbubuno kayo. Bunong braso. Tama. Punong braso. Ano masabi mo sa bunong braso? Delikado. Alam mo yung sa yung kay vlog ni Larry Wayne? Di ba yung ano niya, sparring, nabalian. Mamaya pag-usapan natin yan. Yung tungkol doon sa nabali kay Larry Wayne, napanood ko yung pag-usapan natin yan mamaya. Di basta-basta naglalaro kasi delikado talaga. Di ba? Yun lang, marami tayong ibibigay na ibabahagi sa kanila. Umpisa na natin. Tama siya, delikado talaga. Yung mga danger position. Sabi ng mga analytics, minsan marami akong nababasa sa comment section. Bakit kasama ang katawan? Bakit nga ba kasama ang katawan? Kasama kasi katawan para yung danger position may iwasan. Kasi pwedeng puro braso lang kasi karamihan ng nababalian yung mga hindi marunong yung dating ginagawa nila na puro braso lang. Kasi pag braso lang, may tendency na sila ma-danger position talaga. Yun nga, di ba kayong napanood mo kay Larry Wayne? Para ano lang siya braso lang talaga, di ba? Parang gano'n. Oo, braso lang. O kaya yun. Halos naka-side pressure, tapos yung pinakabuto niya halos naglalak na. Wala ka nang masyadong hindi. Pag malakas yung kalabo, pwede ka talagang mabalian. Yun ang pagkakaiba. Siguro yung nakalaban ni Larry Wayne is hindi pa siya gaanong batak o hindi siya arm wrestler. Hindi siya naturuan ng basic. Kasi karamihan talaga, basic talaga muna tinuturo. Kasi nung inano ni Larry Wayne, napanood yun, dandahan lang naman pero kasi nasa wrong position. Ganito tapos inaano mo pa, tendency pag batak mo, nababali talaga ito. Kaya kailangan hanggat maaari, isama yung katawan. Yun nga, di ba? Ganito. Paano kung hindi ko isama ang katawan ko? Hindi yung sinama ito, bumabalik. Tapos isa yung isama ang katawan ko. Sinama ito. Tama. Danger. Hindi ka tulad pag
katawan ko para hindi ako ma-dangerous. Oo. Sasabi ko rin, susundan ko. Ayan ha. Ganito. Pag ako ang nag-uumpisa, sinasama ko rin katawan ko para hindi rin ako ma-dangerous. Hanggat maaari, huwag Sige, ka sige. lalayo. Sumasabay yung katawan ko para hindi ako ma-dangerous position. Ibig sabihin ng dangerous position, maaaring mabali ang ating buto dito. O kaya dito. Ito yung buto dito, mabali, kaya dito. Yan ang mga yung mga buto na nababali kapag dangerous position tayo. Baga, naglalak. Oo. Naglalak na, wala na siyang ibabalat pa. Oo. Hindi na may stretch. Pinaka-dulo na dulo. Oh, yun. Yun ang mga kabagit kasama katawan. Ano po ba yung mga comments na nababasa natin na madalas kasama katawan, yung naglalambitin. Isa pa to, mga naglalambitin. Ano nga ba? Bakit nga ba naglalambitin? Hindi pa kasi yung technique. Technique. Yun. Hindi lahat ng puro braso. Kasi ano na tayo ngayon eh. Kumbaga sa international, allowed na gawin na yun para iwas danger position talaga. Iwas break arm. At saka, sabi sa comment section, kapag nagpabuhat ka at nagpabigat ka, is ikaw na mananalo, hindi. Hindi, meron kasing mga player na kaya sumalo kahit Oo. mabigat. Kasi kahit magpabuhat ka sa kalaban, kapag ang pinag-uusapan dito is kung gaano katibay ang iyong kamay sa ibabaw. Halimbawa, nagpabuhat ka nga, kung maganda naman yung paghawak sa'yo sa kamay, talo ka pa rin. For example, ganito. Nagpabuhat ako sa kanya, tapos, maganda naman yung pagkakuha na ng kamay, talo pa rin ako. Kaya, kahit anong gawin ko na magpabuhat, kapag maganda yung pwesto ng kalaban sa ibabaw ng ito kasi yung pinaka dito tayo kumukuha ng technique. Soccer. Ito kahit magpabuhat yung kalaban mo, kapag naunahan mo siya dito sa ibabaw, is ikaw pa rin ang mananalo. Ito yung pinaka major na kailangan palakasin natin, itong ating finger, tsaka wrist, tsaka ito dito. Ayan. Ito yung mga importante. Kahit magpabuhat ka, kapag natalo ka naman niya sa ibabaw, kahit anong gawin mo, hindi ka mananalo. Kahit anong bigat mo pa, kahit napakabigat mo, kapag naunahan ka sa ibabaw ng kalaban, talo ka. Kasi sabi nila, kapag nagpabigat ka, nagpabuhat ka, mananalo ka. Hindi yun valid. Meron sa magkakalaban nasa lightweight, medium, heavy. Halos hindi naman nagkakalayo din pag naglalaban. Ano pa sa mga comments, ano pa ba mga madalas natin babasa ng mga karamihan? Bakit sumisipa daw ang kamano? Bakit sumisipa? Kasama yun kasi doon ka rin minsan kumukuha ng pwersa, hindi lang sa braso. Kumbaga yun ang ginagamit mo para makatake. Madalas ginagamit ang sipa sa pagbalansi kapag ikaw ay mag-shoulder press. Ano nga ba ang shoulder press? Example, shoulder press. Kapag mag-shoulder press ka, Pastor, marunong ka ba mag-shoulder press? Ako naman, dito sa bilang. Ito kadalasan nangyayari kapag sumisipa yung naglalaro kapag nag-shoulder press. Ito, for example, mag-shoulder press ako at ilalagay dito yung paa. Yan. I-shoulder press siya. Pero yung paa nagkakaroon ng pwersa para mas lalo pang lumakas ang atake. At saka kasama rin siya sa pagbabalansi kapag maganda yung balansi niya kapag nakatukod yung paa sa mesa. Yan, di ba? Nasisipa siya. Yan yung shoulder press.
minsan nasasama yung paa sa pagtukod para mas lalong gumanda yung balanse at dumagdag ang pwersa. Hindi yung bawal. Counted yun sa laro. Depende na lang kung parehas sa akin yung dalawang pa. Oo. Ayun, huwag lang aangat yung dalawang paa sa Sa saig. Kailangan, kailangan meron pa rin nakatungkol na isa para pagmalaki. kailangan may style. Mga madalas natin, marami tayong, ano pa ba yung mga comment na, natin, master? Pagtukod ng paa. Meron pa marami tayong yun. Yung pagkika, kasama yan. Hindi yan bawal sa arm wrestling. Tawag doon case move. Case move yun, case move. Kumbaga technique ng ibang player na malakas na ganun. Case move. Meron pa parang minsan may nababasa pa ako. Bakit daw hinihila, master? Kaya nga, yung pullers Ayun. Karamihan sa pullers talagang pahatak. Pwede yung pullers, hindi pa pag push yun. Ayan, sabi nila kapag hinihila mo raw is mananalo ka na. Hindi pa rin. Kasi ito, pinaka-table natin. Hindi naman yung ito na. Kasi kahit mahila mo yung kalaban mo, kapag malakas yung kalaban mo, hindi ka pa rin maaaring manalo. For example, hinihila ko si Master Sam, tapos malakas pa rin siya, hinihila ko siya. Pwede ang kun yun, hinihila, pero kung talagang malakas yung ibabaw niya, hindi ko pa rin siya madadaw kasi malakas siya eh. Kahit nahila ko na siya, is maganda pa rin yung posisyon niya, talo pa rin ako. Lahat ng hinihila na depende pa rin sa technique na gagawin. Kahit hilahin mo siya, kung ang kalaban mo malakas at saka matiktik sa ibabaw ng ibabaw, maaaring manalo pa yung kalaban. Ayan. Sa paghila, pwede yun. Marami tayong comments na nababasa. Yun nga, sa paghiga, ano ba yung mga comments na nababasa natin minsan? Hindi pwedeng bumitaw dito kasi karamihan pag bumibitaw dito yung karamihan di marunong dito napapahawa kasi nga hindi sila iniiwasan lang dito tanggalin yung kamay para iwas injury kasi kailangan nakahawa ka rito para naka-front lagi kasi pag dito naka-side ka na hindi mo na makakontrol yung body. Yun nga, yung mga master sa napakahaba ng paliwanag dito sa larong arm wrestling. Marami. Pakunti-kunti lang muna tayo. Basta ang una nating pag-uusapan is yung dangerous position. Yun, unang-una dangerous position para mas maiwasan natin yung injury. Yan, kaya madalas minsan dito ako master. Kaya ganito madalas mga master, kaya madalas ganito ang nangyayari. Si Master Sam, ako, kapag naglalaro kami ng table practice, is kadalasan is nagpapatalo na lang kami. Alam mo kung bakit? Lalo na sa mga baguhan, di talaga marunong pumesto yan. Ayun. Kumbaga gusto lang nila madown yung kalaban. Kahit nasa danger position ka na. Dire-diretso pero tinakala nila malakas pa rin. Ganito lang mga master, ganito. Kadalasan sa practice namin is kami yung nagpapatalo. Alam mo kung bakit? Mas kami ang mas nakakaalam ng laro ng arm wrestling. For example, siya yung baguhan is kahit matalo ko, ang importante walang injury. Kasi Di bali matalo kami na matalo, ang malaga
walang injury, lalo na sa mga sumusubok ng mga baguhan pa lang sa paglalaro. Maliban na lang kung ang kalaban namin is marunong na, parehas na, pareho nang marunong maglaro. Yun, at okay lang yun. Talagang, Kahit, oo. pero depende pa rin kasi minsan kahit pa paano, kahit marunong ka na, may injury. Oh, yun, kahit Kahit hindi ka, kasi may ibang mga player na marunong sa grupo to eh. yun nga po mga idol. Yung sa paglalaro namin, kahit napakarami ng mga nagsasabi na ang lit ng kalaban ko is okay lang sa akin yan, kasi nga ang importante sa amin, nagtuturo kami, ang mahalaga is matalo kami. Importante walang injury, iniiwasan namin ang ma-injury, lalo na pag ang naglalaro ay mga beginners pa lang. Yan. Kaya sana maintindihan nyo kung bakit ganun ang aming ginagawa. Saka merong maliliit tas mga payat lang na malalakas talaga. Akala nyo ganun lang. Maraming mga papayat tas maliliit tas sobrang malalakas. Hindi katulad ng malalaki katawan. Kumbaga kami ampaw. Hindi, meron namang maliliit, pero may training siya ng Meron. Kasi hindi naman lang ako sa palangay ng braso yun. Yun, napakaganda ng pag-usapan namin. Siguro sa mga susunod natin mga pag-uusap, marami pa kayo magtutunan sa amin. Yan. Pero may masabi ko pa ba o sa next episode naman? Kahit sa next na kasi sobrang dami niya. Sige, sa next Sabado naman, abangan nyo may mga Comment kayo kung ano gusto nyo itanong. yun. Sabi ni Master Sam, comments kayo kung gusto nyo itanong at aming sasagutin sa aming mga kaya. Ingat tayong lahat mga idol. Bye-bye. Ingat. Bye-bye.